Ika-Pebrero 13, 2026 ginunita ni Bobong Marcos ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project Kalayaan at Bonifacio Global City Stations. Hindi ko na ipapakita ang kabuang video ng ceremony pero kung gusto ninyong suriin sa sarili ninyo ay nakalagay po sa description sa baba and direct link. Ngayon panoorin nyo ito mabuti kung paano kayo ipapaikot. Magandang araw sa inyong lahat. Dito sa munting video na ito, ipapakita ko ulit sa inyo kung paano pinapalabas na may proyekto si Bongbong Marcos na paulit-ulit na din kinukuha niya ang mga proyekto na ito sa nakaraan na administrasyon. Para lang may masabi na mayroon siyang ginawa. Alam na natin ubos na ang pera ng bayan sa paggastos ng flood control program scam. At ngayon ay naghahabol si Bongbong Marcos ng project para ipakita niya sa tao na may ginagawa siya. Malapit na kasi ang eleksyon, 2 taon na lang at ang taong bayan ay nagagalit sa mga kolokohan niya. Mahal na bilihin, kaliwat kanan pagbabaha, napakamahal na pabahay, at pagsingil ng buwis na napupunta sa magagarang bahay ng mga congressman. The Metro Manila Subway is not just a project, it is a promise of mobility, resilience, and a brighter future for all. We must keep the momentum and aspire to build better, more. The Metro Manila Subway, building connections, strengthening confidence, achieving more milestones. Introduction Paranis pinapakita na ang Metro Subway Project ay under Build Better More. Ngunit ang proyekto na ito ay nagsimula sa administrasyon ni Pangulong Duterte sa pangalan Project Build Build Build. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa pagbaba ng kauna-unahang tunnel boring machine para sa construction ng Metro Manila Subway. Ito ang unang underground railway system sa bansa na magdudugtong sa Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. 33 kilometro ang haba ng gagawing railway at may 15 istasyon. Nasa 370,000 pasahero naman ang kayang isakay nito. Inaasang iikli sa 10 hanggang 15 minuto na lamang ang biyahe mula Quezon City hanggang Pasay sa pamamagitan ng subway. The commuting public, especially those coming from Quezon City going to the Ninoy Aquino International Airport, to experience the convenience and comfort of a fast, efficient, and modern transportation system. Alin Genuine Better at More. Makikita ang groundbreaking ceremony ay ang Kalayaan at Bonifacio Global City Station. Kalayaan ay ika-10 stasyon at ang Bonifacio Global City ay pang-11 stasyon. Itong dalawa ay nasa original plan. Wala po dyan dagdag. Alin dyan yan ang build more? Alin dyan ang better? Makababayan April 2026 na po. Malapit na magtapos termino mo. At 2 istasyon lang ang natapos ni Bobong Marcos out of 15 station. Anong magagawa ng 2 istasyon? Magagamit ba yan ng taong bayan? Asan na ang tren? Kailan makakasakay ang tao? Si Presidente Duterte pag nagpatuloy ng project ay 70% tapos po. At magagamit na ng tao. Sa gitna ng krisis sa transportation ay sana kahit 5 station na ang gumagana at makakasakay na ang tao. Dahil nilatag na sa iyo ni Presidente Duterte ang proyekto, itutuloy mo na lang Bobong Marcos. Bakit parang walang nangyari? Ano ang pinaggagawa mo Marcos Jr.? Parang nangbubudol ka. Ako'y nagtatanong lamang. Nag-ground ceremony ka sa project na hindi magagamit ng tao. Hoy Marcos Jr. mag-ground ceremony ka pag makakasakay na ang tao. Ang lakas mong mangbudol. From beginning, middle, end. Puro ka budol. Wala kang matinong proyekto kundi pangbubudol. Makababayan, please share, like, and subscribe. Pa-click na rin yung bell para tutuloy nating isiwalat mga pangbubudol ni Junior. Bring Duterte home at Duterte 2028. Maraming salamat po. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.